Good day and happiness life mga ka-Life Change. So welcome muli sa ating YouTube channel, Life Change OFW Journey. So OFW ka rin ba? Sigurado ako naranasan mo rin yung bagay na ganito. Yung tipong hindi ka makatulog, nai-stress ka ba o nagkakaroon ka na ng insomnia? Well, sa videong ito, bakit nagkakaroon ang isang OFW na di pagkatulog? Yung ayaw sapitin ng antok. So, anong pwede mong gawin at ano yung dapat mong gawin sa bagay na ganito? Problema ng OFW, bakit di sila makatulog? May mga trabaho. Yes, yung mga trabaho na to, minsan dinadala sa bahay. Tapos, kailangan nila mabigyan ng solution yung trabahong ito, o kailangan ipasa nila bukas, or kailangan isipin nila yung mga gagawin pa uli nila bukas, at paano pa nila mapapaunlad yung kanilang trabaho para mag-increase ang sahod, para magkaroon ng mas magandang career. So from that, I will always tell you, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Kung gagawin mo na, isik mo muna yung righteousness ng Lord, tapos isik mo yung kingdom niya, sigurado ako, tuloy-tuloy ang biyaya sa buhay mo. So this coming 2024, I want you to be in God's presence na magtiwala ka lang sa Lord, everything will managed by the Lord, pero kailangan mo mag-pray, at kailangan mo sinabing at tanggapin ng Panginoong Jesucristo sa buhay mo para maging okay lahat. Ano pa? So, minsan nag-iisip tayo ng financial solution. Minsan may mga utang tayo or may mga binabayaran tayo sa Pilipinas na minsan hindi na natin alam kung paano ito mababayaran. Kaya isip tayo ng paraan paano magkakaroon ng extra income. Kaya naman tutok ka sa online, baka may makita kang online business or may mga kaibigan ka nagbi-business na pwede kang makisosyo or magkaroon ka ng mga idea about agriculture or mga business type na pwede mong gawin para makatulong sa iyong pamilya. Yan yung mga iniisip nating financial support para tayo ay, sabihin natin, ay maging payapang natutulog. Kasi pag mayroon kang iniisip na ganyan, talagang di ka makakatulog. So if I were you, just read, nasa biblical naman yan, na pwede kang maging maayos ang buhay ng financial mo kung susunod ka sa Lord. Number one, magbigay ka ng tithes. Kasi, ang nagbibigay ka ng tithes or love offering mo sa Lord, sigurado akong babalik sa iyo yan at pagpapalain ka. Siksik, liglig, at umaapaw pa raw. And lastly, ito yung mga problema ng OFW, bakit di sila makatulog. Ito, madalas itong pinag-uusapan, yung health issue ng isang OFW. Alam niyo ba kung bakit, guys? Ang isang health issue ng isang OFW, hindi sinasabi sa pamilya yan. Nag-iisip lang siya mag-isa, paano niya susolusyonan yung nararamdaman niya sakit. Kasi una, ayaw rin niya mag-alala yung mga nasa Pilipinas. Ayaw niya ipaalam sa pamilya niya na may sakit siya or may nararamdaman siya. Kasi ayaw nating mag-alala sila. Kaya minsan, sarili natin ang nahihirapan kasi we are looking forward kung paano natin ito bibigyan ng solusyon. Kumbaga, let's be honest to our family. Minsan, kailangan natin sabihin kung may nararamdaman tayo, at least maipanalangin nila tayo, or else, yung example, magkaroon sila ng support moral sa iyong sarili, di ba? Masusuportahan ka nila. So, from that, makakatulog ka na mahimbing. So, God with the goal this 2024, I know, mabibless ka na. Marireceive mo na yung mga pagpapala mo. Keep on doing good for the glory of God. Amen? So, life change OFW, life change impact for your personality, personal growth. Okay? Thank you.